Alam niyo po, masanay na tayo na kapag bukas po ng January, parating may negative. Diba? Masanay na tayo doon. Naalala po ninyo, noong tayo po ay may theme, yung pong manifest. At ang tingin po natin, maraming magmamanifest. Ang unang nagmanifest po ay pandemic. It's negative. But mind you, during pandemic, doon po nagpagawa po ng mga sanctuary ang mga outreaches. During pandemic. Nang ibig sabihin po niyan, kahit may negative na nangyayari behind that, mas makapangyarihan ang kamay ng ating Panginoon. Dalawa po kasi ang nangyayari po sa last days. Una, in the last days, perilous times will come. Magiging mapanganib ang mga panahon sa last days. Pasama ng pasama ng pasama ng pasama na ang mundo. Hindi na natin mapipigilan po yan. Yung pong mga earthquakes na yan, yung pong mga tragedies na nangyayari, tapos magtataka kayo mga krimen, napakatindi. Kung minsan mababalitaan mo, yung 11 years old, ni-rape niya yung 10 years old, yung ganon. Hindi na po natin maaalis po yan, mangyayari yan kasi nakahayag na po sa Biblia. Pero meron pong second part, yung pong last days. In the last days, the Lord will pour out His Spirit on all flesh. And our sons and daughters will prophesy. Our young men will see visions, and old men, mga seniors natin, hallelujah, they will dream dreams. Kaya ngayon, dahil Kristiyano ka, mas magpo-focus ka doon po sa spiritual. Kasi po, kung hindi ka Kristiyano, mapo-focus ka doon sa perilous time. We know this perilous time will come, but we want that the Spirit of God will overpower yung lahat ng mga negative na nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya tignan mo yung katabi mo, kahit may matinding problema, nagbo-bloom pa rin yung mukha niya kasi puspus siya ng Espiritu ng Panginoon. Kahit nakakabalita tayo ng mga earthquake, ng sunog, hindi mukhang sunog yung mukha natin. Hindi po natitinag dahil sa earthquake yung buhay natin. Kaya nga theme natin is unshakable. Napansin po ninyo, maraming shaking ang nangyari noong pong last year, but up to this time, yung katabi mo, matatag pa rin siya. Kasi mas focus po tayo doon po sa ginagawa ng Panginoon. Kaya nga po ngayong gabing ito, ang pag-uusapan po natin, yung first topic po natin, ay napakatindi. Kasi nga po, gagamitin po natin yung pong word na arise. Sabihin natin malakas, arise. Mas malakas po. Yung iba, ang isip nila sa arise ay yung pong rice. Extra rice. Kalimutan muna natin yung extra rice. Let us arise. Doon po sa arise, ito po ay 5 letters. Yan po ang magiging topic po natin every night. And tonight, we will talk about the word awaken. Pakitignan yung katabi kong gising na gising siya. Mahirap pong mag-build na ikaw ay tulog. Dapat gising tayo. And because we are awake, gising tayo, alam natin ang mga hakbangin ng Panginoon. Alam natin ang mga galaw ng Panginoon. Meron tayong nakikita na hindi nakikita ng iba. Kasi bukas ang ating mga spiritual na mata. Yung mga iba kasi, bukas nga yung mata, gising na gising yung mata, pero tulog yung kalooban. Yan po yung mga malayo ang tingin, pero wala namang natatanaw. Nakakita na kayo ng taong ganon? Ang layo ng tinitignan, pero wala siyang
nakikita. Tayo po, may times nga, sarado yung mata natin, pero bukas ang ating kalooban. Meron nga po na mga bulag po sila. Di ba may mga testimonies, bulag po sila. Mahina po yung paningin. Si Pastora Tess po ng Bulaon ay mahina po yung mata po niya. But I am so much blessed every time na nagpipreach po siya, hindi po halata na mahina yung mata niya. Di niyo po ba napansin kapag nagpipreach po siya sa morning watch, inaalalayan po siya kapag pupunta po sa pulpit? Sino pong nabibless kapag nagpipreach po siya? Kasi bukas ang kalooban ni Pastora. Ang mahirap, 20/20 pa yung vision. Buti pa siya, no? Hindi nakasalamin. Kaya lang tulog yung kalooban. Pakitignan nga po ulit yung katabi niyo kung mukhang bukas ang kalooban. Yung gising na gising, yung kanyang kalooban. Una po nating titignan dito po sa Awaken, what it means to be asleep. Ano ang ibig sabihin na ikaw ay tulog? Kapag sinabi pong tulog po dito, hindi po yung physical na tulog. We're talking about spiritual sleep. Number 1, it means spiritual neglect. Number 2, it means self-indulgence. Number 3, means state of unpreparedness. And number 4, stalled efforts. Yan po ay ating pong ipapaliwanag po ng isa-isa. Unang-una po is spiritual neglect. Yung pinabayaan yung spiritual na buhay. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 14, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Sabi nating malakas, "Wake up, O sleeper, rise from the dead." Ang background po nito, if you read Ephesians chapter 5, yung mga unang mga verses po, ay meron pong naglalakad sa kadiliman at naglalakad sa liwanag. At nasabi po doon, yamang tayo po ay nasa liwanag na, dapat hindi na tayo naglalakad sa kadiliman. Kaya lang, meron pa rin po mga Kristiyano na kahit Kristiyano na sila, naglalakad pa rin sa kadiliman. Kaya nga, ang sabi sa kanila, gumising naman kayo. Hindi na kayo taga-sanlibutan. Hindi na kayo dapat naglalakad sa kadiliman. Kayo ay nasa liwanag na, kaya kailangan nagliliwanag na ang Panginoon sa buhay natin. Bago po magliwanag ang Panginoon, sabi ito, Christ will shine on you. Bago po mag-shine si Lord, bago po makita si Lord sa buhay natin, bago po magliwanag si Lord sa mismong buhay natin, yung kitang-kita si Lord sa buhay natin, kailangan muna tayong gumising. At ano sabi dito? You rise from the dead. Ano po yung dead po dyan? Yan nga po yung gawain po sa kadiliman. Kasi po, yung tinutukoy pong mga Kristiyano dito, alam niyo po ba yung mga Kristiyano sila, pero hindi mukhang Kristiyano? Kasi po, yung gawa nila ay hindi akma sa kanilang pagka-Kristiyano. Kung minsan nga po nasasabi, mabuti pa siya, hindi man Kristiyano, hindi man born again. Parang mas mukhang born again kaysa sa kanya. Buti na lang, hindi ganyan yung katabi natin. Kung minsan meron tayong mga naririnig na ganoon. Kaya po kapag ang gawa po natin ay sa kadiliman pa rin, we need to arise. People who are asleep are not actively engaged in their faith or in their relationship with God. They are indifferent to the urgency of living a godly life. Ang mga taong natutulog ay hindi aktibong nakikibahagi sa kanilang pananampalataya o relasyon sa Diyos. Wala silang pakialam sa kahalagahan ng pamumuhay na maka-Diyos.
Ito po yung mga tao na kahit hindi nagbabasa ng Bible, okay lang. Kahit hindi nagpipray, okay lang. Kahit hindi po nag-a-attend, okay lang. Kung minsan mag-a-attend, kung minsan hindi. Kung minsan nasa care group, kung minsan wala. Kung minsan maglilingkod, kung minsan hindi. Hindi siya consistent. At hindi po nako-convict kapag hindi siya gumagawa ng kanyang mga spiritual disciplines. Okay lang. Sabi dito, walang halaga sa kanya. Kapag ganyan yung nararamdaman natin, ibig sabihin, tulog tayo sa ating spiritual life. Pangalawa po is self-indulgence. Alam niyo po ang Tagalog ng self-indulgence? Pagpapakalunod sa pansariling kagustuhan. Lunod na lunod sa sariling kagustuhan. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 6 and 7, so then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Maging gising tayo at aktibo tayo. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. In-emphasize po dito, kadiliman na naman po yung nasa gabi. At dalawa pong bagay ang binabanggit po na nangyayari kapag gabi. Natutulog at naglalasing. Kaya pinagsama po yung pong taong tulog sa spiritual, naglalasing, nagpapakalunod sa pagsariling kagustuhan. Di po ba kapag ang tao po ay lasing, ito po ay simbolo na nagpapakasasa siya sa mga bagay dito po sa lupa. Pagkatapos yan, at ang matindi pa nito, yung matutulog ka sa daan. Alam na alam ko po yan kasi po, yung kapatid po ng nanay ko, ganun po siya. Umaga pa lang po, dito nga po, gabi nilampasan po ng tito ko po yan. 9 a.m. At every time na siya po ay lasing, out of the world, ang tapang-tapang niya. At ang matindi nito, hindi man siya nakapag-aral, nag-i-English po siya. Ang parati kong narinig sa kanya, you know, Mister, even though I'm only grade 1, I just wanna tell you. Ba, nakakapag-English siya, sabi ko. Parati yan, sigurado yung, even though I am grade 1. Bakit? Nagpakasasa sa bagay na gustong-gusto niya. Makinig po kayo dito. Self-indulgence refers to prioritizing personal desires, pleasures, and worldly satisfaction over spiritual discipline and God's will. It leads to spiritual complacency and a loss of focus on eternal matters. Ang pagpapakalunod sa sariling kagustuhan ay tumutukoy sa pagbibigay prioridad sa mga pansariling kagustuhan, kalayawan at kasiyahan ng mundo kaysa sa disiplina sa spirito at kalooban ng Diyos. Nagdudulot ito ng spiritual na pagkakampante at pagkawala ng focus sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Mas binibigyang importansya yung pong walang kabuluhan na mga bagay. Yung parati yung gusto niya, ito po ay kanyang gagawin. Lahat ng gusto niyang kainin, kakainin din po niya. Buti na lang nagpa-fasting po yung katabi niyo. Naintindihan niyo po ito? Yung pong maghapon na lang, puro kamunduhan na lang po yung ginagawa. Kuminsan maghapon po sa kanyang cellphone,
May nakita ko pong matudtod na kanya pa. Paano kaya po kung namatay po yun, nakakabaong, nakaganon siya? Kasi nasanay yung mga kamay niya doon. Hindi na po namamalayan na parang yung mga veins dito po sa kanyang mga daliri ay masyado nang adikit doon po sa kanyang gadget. Hindi napapansin ng tao. Hindi naman po ganyan yung katabi nyo, no po. Nagkukwento lang po kayo at ako ng mga nangyayari po sa ibang tao. Tingnan po natin yung number 3, the state of unpreparedness. You know the times in which we are living. It is time for you to wake up. Our salvation is nearer now than when we first became believers. Mas malapit po ngayon ang pagdating ng Panginoon kaysa nung na-born again tayo. I got born again 1982. That was 43 years ago. Noon po, pinipreach na babalik na ang Panginoon. So, ibig sabihin, mas malapit compared po noon. At ang sabi dito, the night is almost over and the day is near. So, we should get rid of the things that belong to the dark and take up the weapons that belong to the light. Ano po yung mga weapons that belong to the light? Yan po yung Word of God. Yan po yung prayer. Yan po yung declaration of our testimony. Yan po yung mga weapons natin. We should live decently, mabuhay ng marangal, as people who live in the light of day. Wild parties, yan po yung kalayawan, drunkenness, paglalasing, sexual immorality, kalaswaan, promiscuity, yung pong kahalayan, sa mga away at pagsiselos. Yan po yung rivalry and jealousy cannot be part of our lives. Dapat walang bahagi yan sa ating buhay. Instead, live like the Lord Jesus Christ did and forget about satisfying the desires of your corrupt nature. Kaya po kapag nasa state of unpreparedness po tayo, ang nangyayari po yung mga binanggit po dito, malapit nang dumating ang Panginoon pero hindi po nakafocus sa pagdating ng Panginoon. Lahat ng mga bagay dito sa lupa, doon po siya nakakonect. Being spiritually prepared involves living with an awareness of Christ's return, staying faithful, engaging in prayer, practicing good works, and maintaining a heart that longs for His appearing. Unpreparedness, therefore, is a state of neglect, distraction, or indifference to the urgency of Christ's return. Ang pagiging spiritual na handa ay nangangahulugang pagiging mulat sa pagbabalik ni Kristo. Nananatiling tapat sa pananampalataya. Amen. Pananalangin, paggawa ng mabuti, at pagkakaroon ng pusong nagnanais sa kanyang pagdating. Ang pagiging hindi handa ay nangangahulugang pagpapabaya, pagiging abala sa mga bagay na walang kwenta o kawalan ng malasakit sa kahalagahan ng pagdating ni Kristo. Habang binabanggit ko po ito, let us examine ourselves. Baka meron palang part ng buhay natin that we need to be awakened. Kailangan gumising po tayo. Ang ganda po ng inawit po natin kanina, I'm sorry. Because we are not perfect. Sometimes we are not aware. May part pala ng buhay natin na meron pong pagkatulog. Nandiyan pa po ba kayo? Number 4 is stalled efforts. Kapag sinabi nating stalled efforts, yan po yung gawain na huminto, natigil, at hindi na umusad. Meron po ba tayong dating ginagawa na hindi na natin tinuloy?
Meron pong isang church sa Book of Revelation, ang tawag po sa kanila, the Dead Church. Tignan po natin ang binanggit ng Panginoon sa kanila. Dito po sa Revelation chapter 3, verse 1 and 2. To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirits of God, that is the perfect Spirit of God, and the seven stars. I know your deeds. Sino pong naniniwalang alam na alam ni Lord yung gawa natin? Na kahit walang nakakakita, si Lord matindi yung CCTV ng Panginoon. Mas matindi pa. Na tumatagos at alam niyang laman ng puso at isip natin. Yan hindi makukuha po ng CCTV yan. Kahit talagang HD pa yan. At ang sabi dito, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Isipin niyo po, alive na alive. Baka inaawit pa yung alive, alive, alive forevermore. Pero patay. Ang kilos ng kilos ka hanggang, ay, napaka-alive nila. Pero patay yung loob. Kasi ang nakikita ni Lord, loob eh. Kaya yung gawa, nagiging dead works. Alam na alam mo yung dead works, walang bunga. Unang-una, walang bunga sa mismong buhay at hindi ito sumasagana, hindi lumalago. Kaya ang sabi po ng verse 2, wake up! Strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Anong nakita? Yung gawa ay hindi tapos. I found your deeds unfinished in the sight of God. Ito pong nakakalungkot. Meron po ba tayong dating ginagawa na hindi na natin tinuloy? Do we have care groups na hininto na natin? Kumusta yung mga members natin na ipinagkatiwala ng Lord sa atin? Alam niyo po, noong nagtanong po si Jesus kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Of course, Lord. Alam mo yan, mahal kita. Kung mahal mo ko, Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. The best expression of our love to God is not raising our hands. It is not reading the Bible. It is not praying. It is taking care of the flock of God. That is the best expression of love. Sino pong nagmamahal kay Lord? At nakataas sa ating kamay, I love you, Lord, and I lift my voice. Sagot ni Lord, pakainin mo ang aking mga tupa. I worship you, oh my soul. Pakainin mo ang aking mga tupa. Tinagalog mo pa, mahal kita, o Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Parati yon, ang sagot ni Lord sa atin, pakainin ang kanyang mga tupa. Stalled efforts. Yung ating dating sigasig, yung effort natin, napakasipag natin, talagang gumagastos tayo. Binibigay natin yung best natin, huminto. Hindi 1 week, hindi po 1 month, baka
years na. Sabi dito, wake up. Strengthen what remains and is about to die. Actually, may strength ka pa dyan. Gamitin mo yung nalalabing strength mo. Bangon ka. Gamitin mo yung nalalabing strength mo. At ang sabi dito, gawin mo ulit yung dati mong ginagawa at habang ginagawa mo, palalakasin ka ng Panginoon. Amen. I know the Lord is speaking to us today in this aspect of being awakened. Meron pong second part po ito, no po. Saang aspect dapat po awaken tayo. Pero before that, may I request everyone to please stand. Let us just flow in the Spirit. Hallelujah. Pwede po ba nating awitin ulit yung inawit natin kanina? If there are certain parts po ng buhay po natin that we need to say sorry to the Lord. Lord, sa aspect na ito, nagkulang po ako. Kailangan ko pong gumising dito. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Nawalan po ako ng gana sa punto pong ito. Nagkulang po ako dito. Hindi ko po tinapos yung dapat kong tapusin. Hindi ko pinagpatuloy yung dapat po'y pinagpapatuloy ko. Kung ganoon po yung ating kondisyon sa oras na ito, narito po ang Panginoon para palakasin po tayo, not to judge us. The Lord is here to encourage us. God is a loving God. Noong pong kinausap po niya ang different churches po dito, yung po'y pagdidisiplina at pangungusap po ng may pag-ibig. Because God is love. Pakisabi nga po sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. Kaya sa oras mong ito, damhin natin yung pag-ibig ng Panginoon. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, nakahanda yung pag-aayos sa puso natin. At bibigyan tayo ng panibagong lakas para po tayo ay magbibuild ng mga bagay na nawasak, maaring nasira ng kalaban kasi napabayaan po ito. Hindi po natin ito inalagaan. Sa oras na ito, may gagawin ang Lord sa buhay mo. Lapit ka lang sa Kanya. Kung gusto mong lumuhod, kahit ilang minuto lang po habang inaawit ito, at makipag-usap ka sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon yung laman ng puso mo, ano yung part ng buhay mo na gusto mong ihingi ng tawad sa Kanya. Nag-indulge ka ba sa mga bagay dito sa mundo? Nasaktan mo ba ang Panginoon sa mga gawa na hindi mo alam ito pala ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya? Meron ba mga bagay na hininto mo, hindi mo na pinagpatuloy? Yan po ay hihingi natin ng tawad sa Panginoon. Tayo pong lahat, habang inaawit pong ito, kausapin natin ang Panginoon kahit mga ilang minutes lang po. Hallelujah. If you want to kneel down, you can kneel down. Kung hindi ka makaluhod, you can sit or you remain standing. Ang importante, nakikipagdiig ka sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. Hallelujah. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Lord, I'm not here for blessings. Jesus, you don't know me anything. And more than anything
Lord, I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sung another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Lord, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything. And more than anything that you can do,
Yes, God. Yes. Thank you, thank you. All I need You are a forgiving God. Thank you for waking us up, Lord. Salamat po sa paggising niyo po sa amin. Salamat po sa inyong kapatawaran. Salamat sa paglilinis po ng aming puso. Salamat po sa pagtutuwid ng aming buhay. We are willing to arise. And we are willing to rebuild, O God. Build again. Kung meron pang po mga bagay na hindi namin tinuloy, hininto namin, maaring ito po'y paglilingkod, trabaho, o mga pinapaalaga sa amin na hindi na po namin tinuloy. Salamat sa iyong pagpapatawad. O maaring meron kang mga nakita sa aming mga gawa na hindi po kami aware na ito po ay mali. And you have spoken to us, Lord God, tonight. Thank you. You are a forgiving God, cleansing our hearts. We pray today that you will embrace us with your grace, with your love, with your compassion. Yung pagtayo namin, damang-dama po namin, payapang-payapa yung puso namin. Kasi kami niyakap ng pag-ibig ng Panginoon. Thank you. I pray for my brothers and sisters who are here. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, maaring wala po sila ngayon. Sa mga susunod na gabi, patuloy po kayong mangusap po sa amin. Ang katuwiran mo maghari sa buhay namin. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Thank you, Jesus. Tayo po'y makakaupo. Ito po yung second part. Mabilis lang po. In what areas we need to be awakened? Kung kayo po ay may mga leaflets, no po, ay meron po tayong focus every week. Focusing, number 1, gospel. Second is growth. Third is generosity. Nakita niyo po yon? Areas we need to be awakened. In the area of gospel, growth, and generosity. Doon po sa area of gospel, be awakened and respond to the need of salvation. Second po yung growth, be awakened and respond to nurturing faith. So number 3 naman po, generosity, be awakened and respond to a noble cause. Una po nating titignan, dun po sa area of gospel, sino po sa mahal na mahal po niyo yung gospel? Ito po yung nagpabago ng buhay natin. Kaya lahat ng ipagpipray po natin for this week, it's all about the saturation of the gospel na mag-uumpisa po sa loob po ng ating bahay. Sa mga opisina, sa mga government agencies, sa mga campuses. Kaya mag-engage po kayo sa morning watch. Kanina po nagturo po si Pastor Ian po patungkol po sa BEST, yung ating pong strategy po sa evangelism. Yung pong gospel, be awakened and respond to the need of salvation. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and verse 2. Pwede po ba sabayan niyo ako sa pagbabasa? As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Alam niyo po ba ang sabi po ni Charles Spurgeon sa verse na ito? Charles Spurgeon often spoke about the urgency of salvation in his sermon. And he emphasized the word
now. Sabi natin malakas, now. Now is the time for repentance and faith. In his reflections on 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2, Spurgeon reminds the believer that God's grace is available right now. And to receive it in vain is to take it for granted. Yung kaligtasan ay ngayon, pinapangaral araw-araw, naririnig po every day. Pero kapag po ito ay hindi po tinanggap, they are taking it for granted. And in the same way, kapag hindi po natin binabahagi ang salita po ng Panginoon, yung gospel, we are also taking it for granted. Why? Ang sabi dito, he warns against the danger of postponing salvation, as the opportunity might not always be there. He stresses that grace should result in transformation leading to holy living. Kasi po, baka mawalan na po ng pagkakataon. Pakisabi nga po sa katabi, hindi pinopostpone ang salvation. Kasi ang sabi, now is the day of salvation. Kaya nga po, dun po sa area of gospel, gumising po tayo mga kapatid. Let us be awakened and respond to the need of salvation. Kailangan po ng kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Kailangan po ng kaligtasan ng ating po mga kaopisina, ng ating mga kaklase, ng ating po mga kapitbahay, ng ating po mga mahal sa buhay. Kaya kapag yan po napadaan sa buhay natin, huwag nating sabihing bukas na lang. Because salvation is yeah. Second, in the area of growth, be awakened and respond to nurturing faith. Ang sabi po ng Colossians chapter 2 verse 7, dapat po ang ating pong pananampalataya, inaalagaan natin ito. Hindi natin pinapabayaan, pinapakain natin. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Nurturing faith is the active care and cultivation of one's relationship with God. It is not about merely knowing the truth, but allowing that truth to take roots and grow in the soil of the believer's heart, leading to spiritual maturity. Ang pag-aalaga sa pananampalataya ay ang masigasig na pangangalaga at pagpapalago ng relasyon ng isang tao sa Diyos. Hindi ito tungkol lamang sa pag-alam ng katotohanan, kundi sa pagpapayabong ng katotohanan iyon na mag-ugat at lumago sa puso ng mananampalataya na nagdudulot ng spiritual na paglago. Kaya nga po, maging gising po tayo sa kahalagahan na dapat lumalago yung faith natin. Huwag kang papayag na 20 years Christian ka na, hindi mo pa nabasa ang Bible ng from cover to cover. Basa tayo po yung Bible. From Genesis to Revelation. Pota po may masa kayo kitang Book of Wisdom. Eya po kaya beta. Pota may masa kayo Book of Maccabees.
Mali ya pala yung babasan tamo. Kidding aside, dapat seryoso po tayo ngayong 2025. Huwag kang papayag na hindi lalago ang spiritual life mo. Lahat ng dapat mong gawin para lumago ka, puntahan mo. Kamukha po nito. Paglago po ito. Kung ako po sa inyo, hindi ako mag-a-absent gabi-gabi. Paggising mo sa umaga, mag-engage ka sa morning watch. Kapag midweek service, mag-attend ka. Sunday, huwag kang mag-a-absent. Hanggat nakakatayo ka, agyang gagapang nakaamo. Nagpapatawa ako pero binibigyan ko lang pong diin, mga kapatid, kung seryoso ka sa iyong spirituality, gagawin mo at gagawin ang lahat ng paraan, lumago ka lang. Isa po sa ginagawa ko po ngayon, yung pong naglalakad po ng maaga. Kailangan ko rin pong mag-exercise. Meron pong times na ayaw bumangon ng aking katawan. Pero dahil yun ang nasayin ko po, tatayo po ako. At ang sarap na habang naglalakad ka, kausap mo ang Panginoon. Actually, this message that I am preaching to you ay galing po sa kakalakad ko. Na habang ako'y naglalakad, kinakausap ko ang Panginoon, Lord, what will I teach? It's the first night of the conference. At bigla pong binanggit ng Panginoon, ito po mga bagay na ito. At nagsimula na po ako nag-type. Parang literal na walking with God. Doon po, yun po yung isang part na ako po'y lumalago. Kaya ayaw ko po yung mawala sa buhay ko. I want to walk talking with God. And after that, nagbabasa po ng Bible. At tinitignan yung messages ng Panginoon. Meron nga pong times na habang naglalakad ako, doon po ako nagmo-morning watch. Nakikinig. Habang naglalakad, sinasabayan ko po yung nagwo-worship. Tapos po ay pakikinggan yung mga panalangin, nag-agree. Then, you will listen to the message of the Lord. At habang naglalakad, doon po, pinagpipray ko na po yung mga pastors po natin. Yung po mga outreaches natin. Yung po mga primary leaders po natin. Yung po mga manggagawa ng Panginoon. Lord, ano po yung need nila for the day? If they need wisdom, God, it's very hard to lead the congregation without your wisdom. I pray for wisdom. Lalong-lalo na po sa aming pong bishop, Panginoon. It's hard to lead pastors. They need, Lord, your empowerment, yung mga pastors po. Yung po mga care group leaders po natin na sila po ay may kani-kanyang trabaho. Yung paano nila babalansehin po yung oras nila. Give them wisdom, oh God. Ang sarap po na habang naglalakad ka, ay ginagawa mo yon. Para sa akin, doon ako nagkakaroon ng isang bahagi ng paglago, dapat ituloy ko yon. Kayo po, saan kayo nakakaramdam ng paglago? Huwag mong iiwanan yon. Ituloy mo. Saang lugar kinakatagpo ka ng Panginoon? You need to nurture your faith. It is an active care. Sabi natin, active. Elia po active, kaya kayo pong pamagsalita. 1, 2, 3. Mas malakas pa. It is an active care and cultivation of one's relationship with God. Hindi ka napipilitan. Ito'y ginagawa mo ng kusa sapagkat mahal mo ang spiritual life mo.
In Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, ang sabi dito, let us consider, ulitin ko po, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Bakit ko po binasa ito? We are not only nurturing our own faith, but we are nurturing the faith of other believers. Kaya meron po tayong care group. The Greek word used for spur implies intentional, often gentle provocation. Gentle provocation, yung pong pinapaalab mo yung puso nila, ini-encourage mo sila. Yan ang maganda po sa care group, that you are encouraging one another. And you are doing this with love, challenging one another in love. It stresses that this happens within the context of community, and regular fellowship is necessary for spiritual vitality. This also underlines the warning in verse 25 not to neglect gathering together, especially as the day of the Lord draws nearer. This passage is a call to commitment to the body of Christ and active participation in the church. Amen po ba? Kaya maging gising po tayo. Dapat lumalago tayo at lumalago yung katabi mo. Care group leaders. Dapat lumalago po tayo at lumalago mga members natin. My co-pastors, dapat lumalago tayo at lumalago rin ang mga miyembrong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Yan po yung we need to be awakened and respond to nurturing faith. Lastly is generosity. Be awakened and respond to a noble cause. Gustong-gusto ko po, ito pong pinagawa sa atin ni Bishop last year sa ating pong prayer and fasting sa Isaiah 58 verse 6 to verse 8. No, sabi dito, this is the kind of fasting I want. Free those who are wrongly imprisoned. Lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them, and do not hide from relatives who need your help. Buriya po ita. Potang manyad lang sa dingke katamo pong loved ones, tala po sa salikutan. Dahil tayo ang gagamitin ni Lord to help those who are in need. True fasting is about the inner transformation of the believer, which will naturally overflow in action. So kapag nagpa-fasting tayo, dapat ang una pong nangyayari, nagbabago po tayo. Kaya po, pagkatapos po ng 21 days, dapat mas mabait ang katabi mo. Mas galante siya. Mas generous siya. Makinig po kayong mabuti. Ito pong 2025, maraming payayamanin. Pota talagang kayamanan po. Totoo po ito. Be prepared.
maraming payayamanin si Lord. Di pa ako tapos. May dahilan, bakit payayamanin ka? Hindi ito para sa sarili mo lang. Alam niyo po ba kung bakit payayamanin tayo ni Lord? Merong ipapagawa si Lord sa atin. May mga times po, biglang may darating na malaking pera. Huwag mo munang gagastusin. Mag-pray ka muna. Bakit dumating yan sa'yo? Pray ka muna. Kung paano ka nag-prayer and fasting. Hirap ka nga, ang laki ng dumating na pera. Kung nahihirapan ka, mag-fasting ka muna. Lord, bakit dumating itong perang ito sa akin? I want to do your will, O God. Di ba napakasarap na kapag ang gagastusin mo, kalooban ni Lord? Ayan, sarap. Isa pong testimony po namin ng aking pong asawa, doon, nakatanggap po kami ng bonus at mag-i-enroll po si Michael at the time. Kaya lang po, kailangan natin ng 5 million sa ating pong lupa. At ang unang magbibigay, mga pastor, sabi, yun lang po ang pera namin ng aking pong asawa at the time. Pinag-usapan namin, ibigay po doon sa ating pong project. Kasi 5 million ang kailangan natin. Binigay po namin. Alam niyo po yung kapalit nun? Yung pong anak po namin na supposed to be mag-enroll ay naging scholar po siya for 5 years. Wala po siyang binayad ni Kusing. Hindi ko po alam na ganoon ang scholarship na ibibigay sa kanya. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang matakot. Kapag may pinapabigay si Lord. Uulitin ko to. Sino ngayon ang gustong payamanin siya ni Lord? Amen. Ako sinabing amen. Itaas ang kamay. Sino naman po ang willing na ibigay kung pinapabigay ni Lord yung ibinigay niya sa kanya? Amen. Sabi ko na naman, magtaas ng kamay. Amen. Nakita po tayo ng langit sa oras na ito. True fasting is about the inner transformation of the believer, which will naturally overflow into action. There is a call for us believers to wake up and embody the love and justice of God, going beyond activities inside the church and actively involving ourselves in our vision while meeting the practical needs of those suffering around us. Tatagalogin po natin ito. May panawagan para sa atin na mga mananampalataya na gumising at isapamuhay ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Lumampas sa mga gawain sa loob ng sambahan at aktibong makibahagi sa pangitain ng iglesia at tugunan ang mga praktikal na pangangailangan ng mga nahihirapan sa paligid natin. Hindi lang po tayo puro activity sa loob ng sambahan.
kailangan lampasan natin ito at tayo makibahagi sa pangitain ng iglesia ng Panginoon. Kaya yung binasa po sa Nehemiah 2:20, yung hindi makikisama, yung hindi makikibahagi, wala po silang pangalan doon sa kwento na ginagawa ng Panginoon. They are not part of the history that the Lord is developing in the church. Kaya ngayon pong oras na ito, sa ating pong pagtayo, may I request everyone to stand. Huwag niyong kakalimutan ang tatlo pong ito. Be awakened and respond to the need of salvation. Be awakened and respond to nurturing faith. And be awakened and respond to a noble cause. And one of the noble causes, alam niyo po, yung magpapatayo tayo na isang sanktuaryo na kung saan doon natin dadalhin ang mga nailigtas. Doon natin i-disciple ang lahat ng mga tao, lalong-lalo na yung mga kabataan. Noble cause. At doon tayo magtipon-tipon para sumamba sa Panginoon at ilagay ng Diyos sa puso natin ano pa yung mga misyon na ating gagawin. Noble cause. Pakakainin natin yung mga nagugutom. Kung payayamanin tayo ng Lord, why not? Bigyan ng mga bahay yung pong walang bahay. Kung talagang payayamanin ng Lord ang Christ in your family, talagang puntahan natin yung mga lugar na hirap na hirap. At ang sabi po ng Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works, and what will happen? They will glorify the Father in heaven. Gagawin po natin ang lahat ng ito. It is not to glorify Christ in you, but to glorify the Christ of Christ in you. The God of Christ in you. It is not the pastor, it's not the leader. It is Christ who is in us. Dapat siya ang maparangalan. Parangalan natin ang Panginoon sa oras na ito.